Tunay ngang ganito ang pagkilala at ambag ng mga OFW sa Pilipinas. Pero may issue ang mga OFW sa bansa natin na hindi napapakinggan o nababanggit ng gobyerno na mga hinaing ng mga OFW kapag umuwi sa Pilipinas. Bagong bayani kung ating tawagin ang ating mga kababayan na overseas Filipino workers. Ang kanilang sakripisyo kasi hindi lang nakatutulong sa kanilang pamilya kundi maging sa ekonomiya ng bansa. Kung paano yan alamin sa sentro ng balita ni Sujin Kim. Tunay talaga, napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Ganito kalaki ang pagkilala at paghanga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa malaking papel ng overseas Filipino workers sa ating bansa. At ayon sa Pangulo, hindi lang sa kanilang pamilya sa Pilipinas sila nakakatulong, kundi maging sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Hindi lamang po remittance ang ating pinag-uusapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Ang mga sinabi na yan ng Presidente, mas nakita pa nitong Disyembre nang pumalo sa all-time high ang personal remittances ng OFWs. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumipa ang padala ng OFW sa $3.6 billion noong December 2023. 3.9% na mas mataas sa $3.5 billion noong December 2022. At ang nakikitang dahilan ay ang mataas na deployment ng mga Pilipino bunsod ng pagtaas ng demand sa ating mga kababayan. Kabilang sa walang mintis na magpadala ng kanyang remittance ay ang OFW na si Tin na mahigit isang dekada nang nagtatrabaho sa Canada. Para lang tulungan sila. Yung unang abroad ko noon, ang padala ko mostly pampaayos ng bahay. Tapos nung nag-Singapore naman ako, pang daily needs nila. Tapos kasama na tuition fee, then sometimes pang ospital. Ayon kay BSP Senior Director for Economic Statistics Paulo Alegre, malaking tulong ang OFW remittances para maprotektahan ang purchasing power ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Possibly, the overseas Filipino workers sent more money to cover the higher expenses by households here. Also, they're earning more. Dagdag pa ng BSP, 8.5% ng ating gross domestic product o ang paglago ng ekonomiya ng bansa nitong 2023 ay binubuo ng OFW remittances. Habang 7.7% naman pagdating sa gross national income o ang kabuuang kita ng bansa sa isang buong taon. At para masuklian ang mahalagang ambag ng mga Pilipino abroad, isang pangako ang binitiwan ni Pangulong Marcos. Kasabay ng pagkayod ninyo sa ibayong dagat para sa mas magandang buhay ng inyong pamilya ay ang aming pagsisikap na magpaunlad palalo sa ating bansa upang sa inyong pagbabalik ay makita naman ninyo ang malaking pagbabago dito sa Pilipinas. Sana po, mahal na Pangulo, ang pagsusumikap nyo na masuklian ang mga OFW sa ambag nila sa ekonomiya ng Pilipinas ay mapansin nyo din po ang hinaing nila sa tuwing umuwi sila sa Pilipinas. Hindi man po lahat ay nakaka-experience nito pero perwisyo ito sa mga OFW na nakaranas nito. At malamang po na hindi nyo ito naririnig dahil baka po busy kayo sa inyong trabaho o sa pag-asikaso sa bansa natin dyan sa Pilipinas. Kaya nandito po kami para ipaabot sa inyo. Dahil mas lumalala po ang nakawan ng mga laman ng maleta ng mga OFW na umuwi sa bansa natin. Na parang kada pong may uuwi na mga OFW or mga pasahero galing sa ibang bansa ay may nasisirang maleta at ninanakawan sa NAIA. Diyan mo na ilapat. Diyan mo na ilapat sa ito. Akyat mo na muna yan, dilaw. Dito. Ito yung isa nakapaganyan yan. Nakapaganon. Jamie. Inilagyan mo talaga ng tanda. Para hindi,
Isakay mo na nga. Kuya Sen, dyan muna niya bubuksan yung Binuksan, inaano talaga nila to. muna niya yung bagahe. At saka to, nandito to sa gitna. Ayan, nakagilid na eh. Ano yan? Nagmadali na siguro sila. Para ano. Sampa mo dito. Dito mo na sampa. Sampa mo muna. Para ma-check niya. Kaya kuya? Sige, susian mo na. Alam mo, nung una nga, ano to eh. Sinek nila to kasi sinira. Sinira nila. Pinipilit nilang ano. Tignan mo, sira yan ha. Ayan o. Sabi ko nga eh. Tinatanggal. Sana po ay mabigyan nyo din ng pansin ang mga ganitong hinaing ng mga OFW at ng iba pang mga pasahero. Dahil hindi rin po biro na manakawan ng gamit na matagal mong pinaghirapan sa ibang bansa. At kung hindi po kayo naniniwala na nangyayari ito, ay ipa-search nyo sa inyong mga staff sa social media ang mga latest na nag-a-upload na nakaranas nito. Dahil sa mga OFW na sabik na umuwi sa Pilipinas ay madalas na napapalitan ng sama ng loob dahil sa ganitong pangyayari. Yun lamang po at maraming salamat.